So tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng mga o sa epistle ng 1 Thessalonians chapter 2. At gaya ng ating napag-aralan nung nakaraan, nakita natin dito sa chapter 2 kung paanong ipinakita ni Apostle Pablo yung kanilang defense dun sa ginawang pagtuligsa sa mga umaakusa sa kanila o kumakalaban sa kanila, particularly itong mga nagper-persecute sa kanila. Alam natin na sa pagpapatuloy ng ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa kabila noon ay ang patuloy din na pagtuligsa dito. Ang patuloy na conflict na meron na nangyayari sa tuwing ang ebanghelyo ay umuusad o nagpapatuloy. At nakita natin doon sa ating pinag-aralan sa nakaraan kung paano tapat na ipinangaral ni na Apostol Pablo ang ebanghelyo dito sa mga kapatid sa Thessalonica sa kabila ng pagduruso na So nakita natin ang tapat na pangangaral na ito, una-una, ito ay naging mabisa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin yan dito sa verse 2, sabi rito, bagamat nagdusa na kami, na ating nalito sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyong ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalunod. So yung po kapangyarihan, yung lakas ng loob na sinasabi ni Pablo, hindi po yung galing sa kanila. Alam po natin, ayan ay galing sa Panginoon. So nakita rin natin na kaya kapag yung kanilang pangaral ng ebanghelyo, ito ay biyaya lamang ng Diyos sa kanila. At sila ginawang karapat-dapat upang magbigay ng loob sa Kanya. Alam natin na sila ay tinawag ng Panginoon, sila ay kinumisyon ng ating Panginoon para mangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. At kaya naman nila nagagawa ito ay dahil ginawa sila karapat-dapat. Alam natin ang buhay ni Apostol Pablo, bago pa siya makakilala sa Panginoon, siya ay tumutuligsa sa ebanghelyo ng Panginoon. Pinapatay niya ang mga tapat na Kristiyano na nangangaral, ang mga apostol ay pinapersecute niya. Pero nung dumating yung kapangyarihan ng Diyos, nung siya ay kapangyarihan ng Diyos, nakita natin yung bisa noon na dumating sa kanilang buhay at hindi naman yung nakita natin dito sa buhay ng mga Thessalonica na kung saan sila ay binago ng Panginoon na dahil sila ay sumasamba sa Diyos at dahil sila ay nasa ilalim ng buhok ng Diyos, simulay sa Diyos, ay dumating sila sa kanilang pagsisisi, pagkalito sa kasalanan at sa pagsamba sa Diyos. Ngayon naman nakita natin na itong ministry ng ebanghelyo ni Pablo, ito ay may kalakip na pag-ibig. Nakita natin dito sa verses 7 to 10, ang sabi rito, kung di kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina. So meron itong kasamang malasakit na gaya ng isang ina. At dito naman sa verse 11, nakita rin natin na gaya ng isang ama, ito ay mayroong isang pag-aaruga na gaya ng isang ama sa pamamagitan ng pagtuturo, pagdidisiplina, at pagpapalakas ng loob. So nakita natin yung ministry kanya mga kasama sa pangaral ng ebanghelyo, meron itong pag-ibig, meron itong pag-ibig sa kapatiran. At nakita natin yan doon sa natin pag-aaral. At alam natin ang lahat ng ito kung bakit ito ginagawa ni Pablo. Ang layunin nito ay upang papurihan ng Diyos. Sapagkat sabi rito sa verse 11, gaya ng inyong nalalaman, pinakatunguhan namin kayo mga tulad ng isang ama sa kanyang mga anak at sa tuwel na kayo pinangaralan at pinapalakas ang loob ninyo at ang katotoo upang kayo lumakat ng nararapat sa Diyos na siya tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at tulungan ng Diyos. So yun po yung purpose kung bakit tapat yung pangangaral ni Apostol Pablo. Ito ay upang ang mga kapatid ay palakasin upang pag-ibig ng salita ng Diyos na sa gayon sila ay lumakad na nararapat sa Panginoon sa kanyang pagkataon sa kanila. So yun po yung purpose kung bakit po tayo nakakapuli sa ating pananampalataya, kung bakit yung bawat isa na naririto ay nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po
sa ating pagtawag ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya, tayo ay lumakad at mabuhay ayon sa pagkatawag sa atin. Sapagkat tumawag sa atin ay ang Diyos ang tumawag sa atin. Siguro kung sino ba sa atin, tinawag tayo ng presidente natin, Presidente Marcos, ng tawag doon, Cortesicol, something like that. Siguro, grabe yung inyong feeling at kayo ay maghahanda talaga, mag-cancel yung lahat ng inyong mga lakad sapagkat nakakuha kayo, naka-receive kayo ng isang tawag galing sa presidente, kayo inaanyayahan niya sa Malacanang. Pero, gaano pa grabe ang bagay na ito na nakita natin na tayo ngayon ay tinawag ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya na tayo narito ngayon, nagsama natin ang Panginoon sa kalagitnaan natin, hindi pa dapat ang ating mga puso ay mapano na magpapasalamat ang pagsama ng pagpupuli sa Panginoon. So yan po ang isa sa mga bagay na sana po ay isipin natin sa umagang ito sa ating pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. At alam po natin ang pagtawag ng Diyos na ito ay pagtawag tungo sa kaligtasan. Pagtawag tungo sa kaligtasan. At ito ang pagtawag na ito ay dumarating sa tuwing ang Ebanghelyo ay ipinangangaral. So kaya po napakahalaga po ng makinig sa pangangaral sapagkat dito po sa pangangaral natin, ang Ebanghelyo po ang ating ipinangangaral. Hindi lamang po ito basta nangangaral tayo ng mga kung ano-ano lahat. Ito po ay Ebanghelyo ng Diyos. Ito po ay galing sa Diyos. Sinabi yan dito sa ating mga binasa, gaya sa verse 2 at saka sa verse 8, na kung saan sinabi dito sa verse 2, ang sabi dito ay Ebanghelyo ng Diyos. At sa verse 8 naman, ang sabi dito ay, again, inulit-ulit nyo, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos. So ito po ay Ebanghelyo ng Diyos. Ito ang pinangangaral natin. At yung pagtawag ng Diyos, ito yung ginagamit niya upang tayo ay tawagin niya para sa kaligtasan. Ngunit alam po ba ninyo na ang Ebanghelyo na ginagamit ng Diyos sa kanyang pagtawag kung sa kaligtasan, sa kapangyarihan nito, ang kapangyarihan nito ay mayroong dalawang bahagi. Mayroong dalawang bahagi ang kapangyarihan ng Ebanghelyo nito. Ang pinangangaral, lagi natin nakikita yung dalawang bahagi na yun. At yung dalawang bahagi na ito po ay magkasalungat. Ito po ay conflicting. Itong dalawang bahagi ng Ebanghelyo. At ang kapangyarihan na ito, na dalawang bahagi ay una, ang Ebanghelyo ay, ito ay nakikita natin na kapangyarihan ng mga tumatanggap ng mensahe ng Ebanghelyo upang sila ay mabago at sila ay magkaroon ng kaligtasan. At ang pangalawang bahagi ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ay yung pagtanggi. Pagtanggi sa pananampalataya o pagtanggi sa panawagan ng Ebanghelyo na hindi lamang ito basta simpleng pagtanggi, ito ay paglaban sa Diyos. At ito ay nagdudulo sa walang hanggang na hatulan. So ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito sa verses 13 to 16 na kung saan makikita natin na nung ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ang Ebanghelyo na may kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito ay dumarating na may dalawang bahagi. May dalawang bahagi natin. Ang una ay kapangyarihan upang magligtas sa pamamagitan ng pagtanggap ng pananampalataya sa loob ng Diyos. At ang pangalawang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay ang maghatol sa pagtanggi sa pananampalataya o sa anok ng Ebanghelyo na sumampalataya kay Kristo dahil sa katigasan ng puso. So yan po yung ating titingnan sa umagang ito. At dalawang bagay po ang ating pag-aaralan. Gaya po na ating sinabi para po sa ating unang puntos, ang mga tumanggap ng pananampalataya kaloob ng Diyos na may bunga tungo sa kaligtasan. Ang mga tumanggap ng pananampalataya kaloob ng Diyos na may bunga tungo sa kaligtasan. Yan po ay makikita natin sa verses 13 hanggang 14. At ang ikalawa at huling puntos na ating titignan sa umaga ito ay ang mga tumanggi sa pananampalataya na may paglaban sa Diyos tungo sa walang hanggang kahatulan.
dahil sa katigasan ng puso. Ang mga tumanggi sa pananampalataya na may paglaban sa Diyos, yung sa palangang hatulan dahil sa katigasan ng puso. Alam po natin, gaya sinabi natin kanina, na tuwing ipinag-aaral ng Ebanghelyo, tuwing nagpapatuloy ang Ebanghelyo sa kabila noon ay ang patuloy na paglaban ng dyablo sa Ebanghelyo at ang mga tao na nasa ilalim ng paghahari ng dyablo, yung mga tao hiwalay sa Diyos, yung mga tao walang pananampalataya sa Panginoon. Lagi po natin makikita ang bagay na yan. Alam natin ang bagay na ito ay naghahati. Ito ay naghahati sa pamilya, sa magkakaibigan, sa magkakasama, sa mag-asawa. Naghahati ang bagay na ito. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na maghati. Ano sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 10, 34-35? Ang sabi ng Panginoon Kristo mismo, siya mismo ang sabi nito, huwag ninyong isipin pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng taba. 35, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang mga anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang ginang babae. So nakita po natin, mismo ang Panginoon sa Kristo, nagturo siya na Ebanghelyo, ito ay may kapangyarihan, dalawang tungkol na kapangyarihan ito. Na ito ay magligtas, ito ay magkonde, at ito ay naghahati. Nag-inyong konflict parati. At nakikita rin natin ito sa umpisa pa lang, sa Genesis chapter 3, verse 15. Yung sinabi ng Panginoon sa Kristo sa serpent, sa ahas, at sa babae, na kung saan ang sabi ng Panginoong Diyos, ay magpapatuloy itong conflict na ito. Sa pagitan ng mga taong nasa ilalim ng paghahari ni Kristo at sa mga taong nasa ilalim ng paghahari ng Diyablo. Kaya yun po yung ating titingnan dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kung paano ito nangyayari ang bagay na ito. Yung conflict. Pagdating dito sa pagpapalag-aral ng Ebanghelyo, sa pag-usap ng Ebanghelyo, ay laging may conflict. At tayo po ay magpatuloy para sa ating unang puntos. Ang mga tumanggap ng pananampalataya sa loob ng Diyos na may bunga tungo sa kaligtasan. So sa verse 13, una po natin makikita dyan, ang pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos. So sabi niya Apostol Pablo dito, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Sina Pablo ay punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa biyaya ng pananampalataya kaloob ng Diyos sa mga taga-Tesalonica. Alam po natin, doon po sa Acts 17, verse 10, sina Pablo po ay pinaalis dahil po sa persecution na kanilang naranasan. So si Jason po, yung isa po sa mga tapat na mananampalataya na naabot ang Ebanghelyo doon sa lugar ng Thessalonica, siya po ay na-persecute, no? At siya po ay nagbayad doon sa mga authorities upang dahil doon sa kaguluhan doon na dinadala dito mula sila Apostol Pablo. At kaya naman, sila Apostol Pablo, dahil sa persecution na yun, sila ay pinaalis. At sila ay nagtungo papunta sa Athens. Pero habang sila ay nasa Athens, nagpatuloy ang kanilang journey at nakarating sila ngayon sa Corinth. At kung sinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito, ang epistle na ito sa ay nasa Corinth, siya ay dumaranas pa rin ng persecution. So hindi nagtatapos yung conflict na dinaranas si Apostol Pablo. Pumunta siya sa Thessalonians, pumunta siya sa Athens, hanggang sa Corinth siya ay dumaranas ng persecution. At kaya naman, sa kanyang kalungkutan doon sa Corinth, pinadala niya si Timothy pabalik sa Thessalonians upang tingnan magkalagayan ng mga kapatid dito sa Iglesia ng Thessalonica. At sa pagbalik ni Timothy, makikita natin yan sa verse 3, verse 6. Basahin lang natin yung chapter 3, verse 6. Sabi rito, ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita
tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi niya sa amin na lagi ninyo kami naaalala at nananabik na makita kami na gaya naman namin nananabik na makita kayo. So kaya po nagpapasalamat si Pablo dahil po sa good report o sa magandang balita na dinala ni Timothy na ang mga kapatid sa Thessalonica sila ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kalakasan, dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos. So nakita po natin yung sumusunod po ng napapagsalamat na ang punto na nais namin sabihin dito na ang gawang pagligtas sa atin ng Panginoon, ito ay nagdudulot sa atin ng kasalanan. So kung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, tayo po ay tinawag na sa kanyang mga sa kaliliman, dapat po natin pinagpapasalamat ang bagay na yun. Dapat sa pag-isip pa lang sa umaga, yun ay pinagpapasalamat natin. Tama na, ipapasalamat natin yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, yung health natin, yung trabaho natin, yung mga blessings. Pero higit sa lahat, dapat natin ipagpasalamat na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Tayo ay kaisa na ni Kristo. So sana po, yung naman ang ating panalangin sa umaga pa lang, na pinagpapasalamat lagi natin yung kaligtasan sa mga Panginoon natin dahil sa biyaya ng Diyos. Maraming bagay siguro, hindi na tayo nagpapasalamat sa mga bagay na yun. Ang pinagpapasalamat na natin yun, salamat po kasi pinagpanoban nyo ako na ganito. Salamat po kasi answer prayer ako dito sa pinagpapray mo na trabaho ko. Nakatapos ako ng pag-aaral, salamat po. Tama naman yan. Pero bilang niligtas ng Diyos, dapat yung puso natin, meron tayo pagpasalamat doon sa ginawang pagligtas ng Diyos sa atin. Yun yung pinaka-primary concern natin kung ba tayo nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Dahil naging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, dahil natin tayo mangalala sa Panginoon, hindi niya tayo niligtas. At bali wala lahat ng mga pagpapasalamat na yan, kung ikaw ay hindi pa rin sa Panginoon. So yan po yung una natin nakita dyan, isang puso na tunog ng pagpapasalamat sa Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, nakikita natin kung bakit nagpapasalamat si Pablo. Sabi dito sa verse 13, nakita yung patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa akin. So nakita natin yung pananampalatayang kaloob ng Diyos. Ang pananampalatayang kaloob ng Diyos. So nakita natin dito na nung nag-aral sila Apostol Pablo, ang kanilang mensahe ng Diyos, mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos, ito ay tinanggap ito. Sabi dito na inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig, yung sabihin pinangaral. Narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang ang salita ng mga tao, kundi gayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. So ano makikita natin dito? Makikita natin dito kung mauna ang pananampalataya, lagi natin nabibigyan sa pangaral. Ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So nakita natin na kung bakit ang mga taga-Thessalonica sila'y tumanggap sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo na kanilang narinig dahil pinangaral na Pablo, ito'y dahil naman sa kilos ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Dapat natin tayo mapuno ng kababaan loob na ang bagay na ito, ba tayo naligtas, ay tinahapagan lamang tayo ng Diyos. Yun ang dapat na maging result sa atin ng pananampalataya ng loob ng Diyos sa atin, kababaan loob. Hindi dapat ito magbigay sa atin ng uwan sa ating puso na tayo ay magbanaki, marami na tayo natutunan ng mga aral, mga theology, tama naman yan. Pero kung yan ay nagpapalaki ng ating ulo, napapapatayo, hindi mo tama yan. Dahil alam natin na pananampalataya ito ay kaloob sa atin. At paano dumarating ang pananampalataya ito? Sabi dito, verse 13, ang sabi dito, na inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa akin. Ang pananampalataya ay dumarating sa tuwing ang Ebanghelyo ay narinig
Kung salamat dahil kayo ngayon sa kanyang providensya, sa kanyang biyaya, kayo nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo ba, maraming mga tao, sadly, sa mga oras na ito, hindi sila nakakapagalitan ng Ebanghelyo. Marami, may iba silang ginagawa, hindi natin alam, baka may karamdaman sila o anumang providensya na nahindol sila na makinig sa salita ng Diyos. Kaya dapat natin ipapasalamat na nandito tayo ngayon. Ito ay dinoob ng Diyos sa atin. Biyaya ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo narito, dinoob ng Diyos yan na ikaw ay narito ngayon, nakikinig ka ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ito yung paraan na kung saan paano dumarating ang pananampalataya sa pakikinig. So alam natin yan, sabi sa Romans 10:14, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. So napakahalaga po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sana po tayo po ay nakikinig ngayon, umagang ito, at kung tayo na po ay nadidistract, humingi po tayo ng habag sa Panginoon, natulungan niya tayo makinig. So nakita natin, no? Ito ay narinig nila, yung pananampalataya, dumarating sa pakikinig ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay narinig tuwing ito ay hindi nangangaral. Kasi nangaral sila Pablo rito Nangaral sila natin dito sa Thessalonians Ito Thessalonians, masasabi po natin ito, ito yung bagong iglesia pa lamang. Bago lagat pa lamang nila. Kaya ganoon yung heart ni Pablo, yung concern ni Pablo, na sulatan niya itong mga ito, dahil na umaatake itong mga kalaban ng Ebanghelyo. Sige, bagong church pa lang ito, pero grabe na yung atake sa kanila ng mga kalaban ng Panginoon, yung mga kalaban ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero alam natin, hindi sila magkakagumbay, sapagkat ang Panginoon ang patuloy na nagsusustain sa bawat isa sa atin. So nakita natin na ang Ebanghelyo ay narinig tuwing ito ay pinangangaral sa pagpapatuloy sa Romans 10:14 at paano sila makikinig kung walang mga. So salamat po sa Panginoon. Kahapon po ay nagkaroon po ng ordination at ang inyong lingkod ay kasama po sa mga na-ordained bilang elders ng iglesia ng CRC. So pumili po Panginoon sa bagay na ito na nagdadagdag ng Panginoon ang mga tagapangaral. So pagkakailangan po ng iglesia ng Panginoon ng mga tagapangaral. Sapagkat ang Ebanghelyo ay naririnig kapag ito ay pinangangaral. Kaya pumili po ang Panginoon sa bagay na ito dahil ito po pinagulog sa ating iglesia. Ito po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon sa bagay na ito. So ano po ang punto na nais kong sabihin sa bagay na ito tungkol sa pananampalataya ng loob ng Diyos. Ito po ang punto, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay lubhang mahalaga sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang dumating ang pananampalataya. Napakahalaga po ng Ebanghelyo. Hindi po ang Ebanghelyo, hindi po ito basic. Hindi po ito kailangan na para mag-survey, para mag-share, no? O para lang mag-may birthday, magbigay ng encouragement. Hindi po. Ang Ebanghelyo, ito po ang buhay ng isang pananampalataya. Hindi po tayo nakatayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Ito po yung inumisahan ng Panginoon sa atin. Ito po yung tatapusin ng Panginoon sa ating buhay hanggang sa pagkumpleto ng kanya ng pagligtas sa atin. Kaya ang pangalan ng Ebanghelyo, ito ay lubhang mahalaga sapagkat ito lang ang tanging paraan upang dumating ang pananampalataya. At ang pangalan ito, nagmula ka sa Panginoon Kristo, ikaw ba ay tumang Ebanghelyo ng Panginoon? Marahil ilang beses mo lang narinig ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ilang linggo ba nang dumadalo rito o ilang buwan o ilang taon ba nang dumadalo rito. Ngunit hanggang ngayon, hindi mo tinanggap ang paanyaya ng Ebanghelyo na tanging si Jesucristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan, ang kanyang kamatayan na sa nagbayad sa iyong mga kasalanan at ang kanyang kapuwiran na ibinilang sa iyo. Ang siyang tatanggapin ng Panginoon kung ikaw ay mapawalang sala, ikaw ay aling darang ng Panginoon, at ikaw ay kanyang iligtas. At kung hanggang ngayon, hindi pa dumarating sa iyong bagay na yan, ang hamon ko sa iyo ay humingi ka ng habag sa Diyos.
na makita mo ang iyong pangailangan sa Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito ay mahalaga dahil ito ang tanging paraan upang dumating ang pananampalataya. At sa ating magpapatuloy tungkol sa pananampalataya, makikita natin dito sa verse 13 na ang pananampalataya ay pagtanggap sa mensahe ng Ebanghelyo ng may lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kung nakita natin ang Ebanghelyo, ito ay naririnig sa pamagitan ng pangangaral at ito ay tinatanggap. Pero paano ba tinatanggap ang Ebanghelyo ito? Ito ay mensahe na tinatanggap ng may lubos na pagtitiwala sa Diyos. May lubos na pagtitiwala sa Diyos. Basahin din natin verse 13. Sabi dito, na nang inyong tanggapin, sabihin ng tanggapin, narinig nila yung mensahe. Yung tanggapin dito kasi pag tingnan natin ito sa ibang version sa ESV, sabi dito, receive. So receive po yun. Yung Tagalog. Ito, na inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa English. Kung narinig nila, tinan niyo po yung sinabi rito, na inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap. Nakita niyo ba? Bakit dalawa? Una, tinanggap, narinig. Tapos nung narinig daw nila, tinanggap nila, narinig nila, nagtanggap nila, sabi ulit, ay tinanggap doon ulit nila. Mas maganda po kasi basahin natin sa English, kung sabi ko sa ESV, that when you receive, yun yung una yung tinanggap, that when you receive the Word of God, yun yung Ebanghelyo na pinangaral, which you heard from us, ipinagin sila Pablo, pinangaral, you accepted. Ang sinabi lang dito, tinanggap, tapos tanggapin. Pero pag tinignan natin ito sa English, magkaibang Greek word po yung ginamit dito. Yung pong receive na ginamit dito, ito po yung general call ng gospel. Na sa tuwing pinangalan ng gospel, ito ay para sa lahat. Ito ay narinig ng bawat isa. Wala itong pinipili. Ikaw man ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay santo, o mabait na sarili mo, o sobrang sakit sa buong kasamaan mo. Walang qualification para marinig mo pangalan ng Ebanghelyo. Ito ay general call na binibigay ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya kailangan natin ipangaral yung Ebanghelyo sa kasunod-sunukan ng daigdig dahil ito ay general call. So yun yung nakita natin. Pero meron pang isang calling o meron isang pagtawag na ito ay mabisang pagtawag o tinatawag natin na effectual calling. Sa tuwing pinangaral ang general call ng gospel, kumikilos ang banal na Espiritu sa kanyang biyaya, na naririnig na bubuksan ang mata ng mga nakikinig at kanilang tenga ay nabubuksan at naunawaan nila kanilang kalagayan sila yung kasalanan. Kailangan nila biyaya na bang ng Diyos o sila parin. At sa bagay na yun, sila ay tinatanggap nila yung paanyaya ng Ebanghelyo. So yun yung sinabi rito, na ito ay kanilang tinanggap. Sabi rito sa Tagalog, na kanilang ng inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap. Sabi rito sa ESV, you accepted it not as the word of man, but as what it really is, the Word of God. So ano pinakita natin? May dalawang klaseng calling na nakita natin dito sa pangangaral ng Ebanghelyo. So anong makikita natin dito? Ang pananampalataya ay pagtanggap sa mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lamang ito yung kaalaman na narinig mo na si Jesucristo, anak ng Diyos, si Jesucristo, tagapagligtas, si Jesucristo namatay para sa kasalanan mo, si Jesucristo ay muling babalik, siya ay nabuhay after 3 days. Lahat ng yan, mababasa natin yan, pwede natin matutunan yan, knowledge yan. Tama yan, kailangan yan. At yung knowledge na yan, na nabasa natin o narinig natin sa pangaral ng Ebanghelyo, pinaniwalaan natin. Naniwala tayo na, totoo. Ako, naniniwala naman talaga ako, Pastor Anthony o Brother Anthony na si Kristo talaga, anak ng Diyos yan Naniniwala ako dyan. Totoo yan. Yan. Totoo yan. Diba? Parang kunyari, nagbabasa tayo ng mga libro na history. Diba?
Naniniwala tayo, nangyari to, totoo to, na nagkaroon ng gera sa ganitong taon, sa ganitong araw, natalo yung ganitong bansa, totoo to. Kasi nasa history to eh. So, ibig sabihin yung knowledge na galing dito sa salita ng Diyos, no? Nung kanilang narinig, ito ay kanilang tinanggap, ito ay kanilang paniniwalaan, pero hindi lang nagtatapos doon sa dalawang yun. Hindi lang sa pagtanggap at saka sa pagtitiwala. Sabi rito sa verse 13, at narinig sa amin ay inyong tinanggap. Iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Bilang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang yung pananampalataya, yung effectual call na dumating dito sa mga taga-Thessalonica na naligtas, yung mensahe ng Ebanghelyo, hindi lamang pinaniwalaan yung katotohanan ng Ebanghelyo, at saka hindi lamang narinig yung tungkol sa Ebanghelyo. Ito ay kanilang sinampalataya ng may lubos na pagtitiwala sa Diyos. Parang ganito, alam mo na si Kristo, ikalawang persona, namatay sa krus ng Kalbaryo, alam mo, totoo to eh, kasi nasa Bible eh. Pero ang tanong ko sa'yo, nananampalataya ka ba na iniligtas ka ng Panginoon? Nananampalataya ka ba na ikaw ay tinubusan ng Panginoon ng kanyang banal na dugo at hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyong buhay? At ito ba ay ipinamumuhay mo? Ito ba yung pinanghahawakan mo sa buhay mo? So yun po yung napakahalagang aspeto ng pananampalataya. Hindi lang yung alam mo yung gospel, kabisado mo yung gospel, kaya mo mag-share, mag-evangelize kasi kabisado mo lahat. Alam mo, totoo yung gospel kasi galing sa Bible. Pero ang tanong ko sa iyo, tinanggap mo ba ito sa buhay mo? Pinamumuhay mo ba ito sa buhay mo? Kasi kung hindi mo tunay na tinanggap ang Ebanghelyo. At ikaw ay nasa ilalim ka pa ng iyong mga kasalanan. Wala ka pa sa biyaya ng kaligtasan. So wag po tayong magkamali. Ang tunay na pananampalataya, ito ay may lubos sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang ito sa intelektualidad. Hindi lamang ito na-convince ka na totoo nga to kasi nasa Bible to eh. Hindi lamang po nagtatapos doon. Yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang ginagawa sa pangalan ng Ebanghelyo, yung kilos niya, ito yung binibigay sa iyo na binibigyan ka ng lubos na pagtitiwala. Lubos na pagyakap mo doon sa Ebanghelyo na ito yung kaligtasan. Ikaw talaga'y naligtas. Ikaw talaga'y nakinabang doon sa kamatayan ni Kristo. Naiintindihan niyo ba yung mga kapatid? Napakahalaga nito. Sapagkat paano ka magpapatuloy? Kung hindi mo sa sarili mo, hindi mo alam, wala kang lubos na pagtanggap o pagtitiwala sa Diyos na talagang ikaw ay iniligtas ng Diyos. Marahil kinaakusahan tayo ng ating kaaway at ng ating pagkamakasalanan na paano ako na napakasama ko, grabing kasalanan ko, na ako ay naligtas at ako ay pinatawad ng Panginoon, na hindi naman ako dapat patawarin ng Panginoon, na ako ay inibig ng Panginoon, ako ay kabilang sa kanyang pamilya, iniingatan ako ng Panginoon, meron akong mana na iniingatan ni Kristo doon sa langit na aking matatamo sa pagkukumpleto ng pagligtas ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Paano nangyari yun? Pero ang alam natin, ang banal na Espiritu na bumago sa atin, binibigyan niya tayo ng bagay na yun na nagtitiwala tayo. Minsan napakahirap nito. Pero ang banal na Espiritu, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na yun. So mga kapatid, napakahalaga nito. Dapat nating maintindihan na yung pananampalataya natin, kulang lang yung naniniwala tayo. Again, kulang lang yung naniniwala tayo. Dapat yung pananampalataya mo, kung totoo to, may pagtitiwala ka sa Diyos na talagang sa Diyos ka nananampalataya. Hindi mo lang sinasabi na totoo yung mga sinasabi dito sa Biblia. At nakikita ito sa iyong buhay. So, makikita natin dyan na hindi sapat ang malaman lamang at paniwalaan ng mensahe ng Ebanghelyo. Una, nakita natin sa buhay ni Nicodemo. John chapter 3. Si Nicodemo, ano si Nicodemo? 'Di ba? Teacher siya. Hindi lang yata siya basta teacher, 'di ba? Ng mga Jews. Mataas ang kanyang katungkulan. Pero siya nagtanong, sabi niya, "Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro." Kita nyo? Sinabi ni Nicodemo, "Alam namin, Rabbi, guro, alam namin, galing ka sa Diyos eh." Sabi rito mula sa Diyos sapagkat wala makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Nakita natin, di ba?
Si Nicodemo, naniniwala tungkol kay Kristo, na sinasabi, totoo. Kasi sabi niya, mukhang galing sa Diyos to kasi wala naman makakagawa ng mga miracles na ginagawa niya kung di siya galing sa Diyos eh. Pero alam natin yung heart ni Nicodemus, nung pagkakataong ito na siya kinatagpo ng Panginoong Kristo, wala siyang tunay na pananampalataya. Siya ay walang pananampalataya sa Panginoon. Hanggang dito lang ang kanyang alam. At kaya sinasabi natin na hindi sapat ang malaman lamang at paniwalaan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ano pa? Haring Agripa, Acts 26, verse 27 to 28. So nangaral si Apostol Pablo, narinig ito ni Haring Agripa. Sabi ni Pablo, verse 27, Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Sabi ni Pablo, mukhang convinced ka eh. Kasi ang dami mong alam tungkol sa mga Old Testament eh. Sa mga scripture na sinulat ng mga propeta. So mukhang naniniwala ka eh. Tingin ko naniniwala ka, Haring Agripa. Ano sabi ni Haring Agripa? At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. So parang na-persuade siya. Huh? Parang totoo yung pinangangaral ni Pablo. Ito nga yung nakaprophesy dito sa mga scriptures na sinulat ng propeta na nakaturo nga ito kay Kristo na ipinangangaral ni Pablo. Pero ano nangyari kay Haring Agripa? Hindi dumating yung tunay na pananampalataya sa kanya kasi hanggang doon lang yung kanyang pananampalataya sa paniniwala ng mensahe na ito ay totoo. Wala yung tunay na pagyakap dito sa mensahe ng pananampalataya ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. At ano ang punto na nais nating sabihin sa bagay na ito? Hindi sapat ang kaalaman at pagsang-ayon lamang sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat tanggapin o sampalatayanan ng may buong pagtitiwala na ito ay mismong salita ng Diyos. Ito ay mismong salita ng Diyos. Hindi lang ito tinuro ni pastor o kung ano man. Na ito, dahil ito na yung tinuturo ng nanay ko sa akin nung simula nung bata ako, so malamang totoo to. Hindi po yun, kulang po yun. Kailangan ng buong pagtitiwala na ito ay mismong salita ng Diyos. At ang bagay na ito, again, hindi natin ito kaya sa sarili natin. Kahit anong aral ang gawin natin, kahit anong basa ang gawin natin, ito ay sa biyaya lamang na kaloob ng Diyos at hindi ito sa paraan natin. So kung ngayon ikaw ay para bagang nalilito ka sa ating mga pinag-uusapan ngayon, again, minamahal, hindi ito sa kakayahan mo. Mahalaga na nandito ka, nakikinig ka ngayon, pero kung wala yung tunay na pagtitiwala sa Diyos, na ang Ebanghelyong ito na iyong tinanggap, ito ay mismong galing sa Diyos. Ikaw mismo ay iniligtas ng Diyos, binili ka na ng Diyos, hindi ka na dapat bumabalik sa dati mong buhay. Hindi yan ang tunay na pananampalataya, kaya't hingin mo ang biyaya ng Diyos na pagkalooban ka talaga ng tunay na pananampalataya. Kasi ang dami nag-aangkin ng pananampalataya. Kilala ko si Kristo, alam ko ang mga katotohanan tungkol kay Kristo. Ang tanong, may epekto ba sa buhay? Nabago ba ang buhay? Hindi, kasi iniisip ng natin na kaya nating gawin yun sa sarili nating lakas. Pero alam natin, lahat ng ito, biyaya lamang ng Panginoon. At yan ang hamon ko sa bawat isa. Na lumapit ka sa Panginoon, hingin mo ang kanyang awat biyaya na pagkalooban ka ng tunay na pananampalataya kung wala ka pa nito. At sa pangatlong bagay na ating titingnan, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang gumawa sa buhay ng isang taong iniligtas ng Diyos. Again, verse 13 pa rin. Sabi rito, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So kapag dumating na yung tunay na faith, nakita natin yung sinabi natin kanina, yung effectual call ng gospel na ipinangaral, ito ay laging may bunga. Hindi pa pwedeng wala itong epekto sa isang taong nakarinig ng Ebanghelyo na kinilos ng Panginoon. Ano yung mga nakita natin dito sa aklat ng Thessalonians na mga pagbabago sa kanila? Una,
Sila'y naging tagatulad ng mga tunay na mananampalataya at ng Panginoong Hesus. Makikita natin yan sa chapter 1 verse 6. Sabi rito sa chapter 1 verse 6, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon. Ano pa? Sila'y nagkaroon ng pananampalataya at pagsisisi tungo sa kaligtasan. So yun yung effect. Yun yung effect ng power ng gospel. Nung sila ay nagkaroon ng tumanggap ng ebanghelyo, ito ay may epekto sa kanila. At sabi rito sa chapter 1 verse 9, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay na tunay na Diyos. Again, nakita agad natin. Merong immediate effect. Merong immediate effect yung gospel. Kapag ka ito ay yung effectual calling ay dumating sa isang taong makasalanan na iniligtas ng Diyos sa kanyang biyaya. Nagkaroon agad sila ng pananampalataya at pagsisisi. Laging dalawa. Ang pananampalataya, ang kaligtasan, laging dalawa yan. Hindi pwedeng, laging dalawang pisnga yan. Faith and repentance, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Hindi pa pwedeng isipin mo, dapat mag-repent muna ako bago dumating yung faith. O ano ba mauna, faith muna o repentance. Alam natin, laging magkasama yan. Alam natin, regeneration precedes faith. Kailangan muna yung effectual call ay dumating sa iyo at buksan ng Panginoon ang iyong mata, buhayin ng Panginoon ang iyong pusong patay sa kasalanan upang tanggapin mo yung paanyaya ng Ebanghelyo. At pag ito yung tinanggap, yung kapangyarihan ng Diyos, ang bunga ito sa iyo ay faith and repentance, yung pagtalikod mo sa dati mong buhay. Na ikaw ngayon ay yayakap na kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi na ikaw ang may-ari sa sarili mo, kung sino man. Yan ang bunga ng pananampalataya na nakita natin dito sa mga taga-Tesalonica. Ano pa? Ang bunga ng pagbabago nito ay nakahayag. Take note, ang bunga ng pagbabago nito, yung pagbabago daw ng gospel, nakahayag sa pagdanas ng pagdurusa. Again, bakit nung simula nung naborn again ako, nagkaganito na ang buhay ko? Bakit kaya ang hirap na ng buhay ko, pinapersecute na ako ng mahal ko sa buhay, sa trabaho ko, napapersecute ako? Again, hindi ka dapat magtaka kasi, ano sabi sa verse 14? Sabi rito, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, naging tagatulad sila na nasa Judea sapagkat, paano sila naging tagatulad? Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Again, kapag tayo ay tumanggap ng Ebanghelyo at tayo ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya, ito ay laging may kalakip na persecution o pagdurusa o suffering. Yan ang isang bunga na hindi natin pwedeng ibig sabihin, ito yung marka na talagang tunay yung pananampalataya mo. Meron kang suffering dahil sa pananampalataya mo. Kasi bakit? Kung hindi tunay pananampalataya mo, pag na-persecute ka na, wala na, bibitaw ka na. 'Di ba? Ayaw mong masira relationship mo, ayaw mong yung trabaho mo, kunyari, dati-rati nagko-compromise ka sa trabaho mo, sabi natin, nandadaya ka, ganito, ganyan, para lang magkaroon ka ng advantage sa trabaho, pero nung ikaw ay nabago ng biyaya ng Diyos, ng kanyang ebanghelyo, nakita mo na hindi mo na dapat gawin yon at nawala ngayon yung advantage na yon, nahirapan ka na ngayon sa trabaho mo, pero kahit nahihirapan ka, tinitiis mo yun kasi alam mo, ikaw ay bago ka na. Ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo na. At ito ngayon yung katibayan na talagang tunay yung pananampalataya mo. You are willing to suffer for the sake of the gospel. Dati-rati tinatawag ka ng mga kaibigan mo na sumama ka sa mga ganito. Manood ka ng mga ganitong palabas o sumama ka sa mga ganitong gawain. Pero ngayon, bakit tayo mo na sumama? Kasi binago ka na ng Panginoon. May effect na sa iyo yung ebanghelyo ng Panginoon eh. At dahil doon, nape-persecute ka na. Nilalayuan ka na nila, inaayawan ka na nila. Maring ang magulang mo,
ayaw na rin sa'yo o pinipigilan kang umattend dahil nagtaka sila sa'yo. Simula na umattend ka sa church na yan, para nag-iba ka na. Ano ba nangyari sa'yo? O ang anak mo, Nay, tay, ba't nagkaganito ka na? Tigil-tigilan nyo na nga yung pag-attend nyo sa church na yan at hindi naman magandang naidudulot sa inyo yan. Huwag po kayong magtaka mga kapatid. Ito po ang epekto ng Ebanghelyo ng Panginoon. Meron pong suffering. At ano ang punto natin dito? Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na magbago ng buhay tungo sa kaligtasan ay nakahayag sa pananampalatayang may pagtsatsaga sa pagharap at pagdanas ng pagsubok. Kaya wag po nating ayawan yung suffering. Dapat nga po, sa totoo lang po dapat po magpasalamat tayo pag dumarating yung suffering sa atin. Kasi ito yung pagpapatibay ng Diyos sa atin na nakukonfirm natin na tunay nga yung pagkatawag sa atin. At doon nakikita rin natin kung paano gumagawa ang Panginoon doon sa mga suffering. Parang ganito, may exam ka. Mag-e-exam ka, di ba? Sabihin natin, wala ka ng exam. Ang dami kong tinuro sa'yo. Tinuruan kita lahat. Isang semester, tinuruan kita. Paano mo ngayon masasabi sa sarili mo na may alam ka kung hindi kita bibigyan ng exam? Pinagraduate kita, walang exam. Siguro, iba sa inyo, yay! Graduate na ako, walang exam, dali lang. Pero naramdaman mo ba na parang may natutunan ka? Ngayon, nagtrabaho ka na sa opisina. Hindi mo na ngayon alam ang gagawin kasi wala kang exam Walang nag-validate sa iyo ngayon. Yung alam mo, hindi na validate kasi hindi ka nag-exam. So pagdating mo doon, bumagsak ka. Doon sa actual na mismong trabaho, hindi mo kayang gawin yung trabaho. So ganoon yung pananampalataya. Kung wala yung suffering, paano mo ma-validate na tunay yung pananampalataya mo? Kung laging maalwan ng buhay mo, laging walang pressure sa mundo. Hindi yan. Hindi mo ma-validate na talagang tunay kang iniligtas ng Panginoon kung wala yung mga suffering na yan. So yan yung dapat natin makita sa bagay na ito. At ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat at mapagpakumbaba na umaasa lamang sa kapangyarihang pagbabago ng Diyos na ito ay bilang motibasyon na mamuhay sa kabanalan. So yan po yung hamon sa atin ng mga sumampalataya sa ating Panginoon na kung tayo nagsasabi na tayo ay naligtas sa biyaya, tayo ay kaisa kay Kristo, dapat meron tayong pusong mapagpasalamat na may pagpapakumbaba at umaasa lamang tayo sa kapangyarihan na pagbabago ng Diyos. Na ito yung motivation natin para tayo mabuhay na may kabanalan. Again, yung sanctification, biyaya ng Diyos yan sa atin pero meron tayong part. Yung part na yun, hindi yung part na parang ambag. Pero yung part na yun yung responsibility mo dahil yung kapangyarihan ng Diyos, ng Holy Spirit, kumikilos na sa'yo. Ginagamit niya yung gospel na sa tuwing bumabalik ka sa gospel, binubulay-bulay mo yung ginawang pagliligtas ng Diyos, ang banal na Espiritu kumikilos sa'yo para gumawa ka ng mga mabubuting gawa. At sa bagay na yun, lagi kang puno ng pagpapasalamat at pagpapakumbaba sa Panginoon. So yun po yung hamon sa bawat isa, sa mga sumampalataya sa Panginoon. At para po sa ating kalawang puntos at sa panghuling puntos natin, nakita naman natin yung kabaligtaran. So nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, tumanggap itong mga taga-Tesalonica na mga mananampalataya na bago yung kanilang buhay. Ito yung isang bahagi ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ngayon naman, ito yung ikalawang bahagi. At itong ikawalang bahagi na to, medyo dapat maging warning ito sa bawat isa sa atin. Ikalawang puntos natin, ang mga tumanggi sa pananampalataya na may paglaban sa Diyos tungo sa walang hanggang kahatulan dahil sa katigasan ng puso. Ang tumanggi sa pananampalataya na may paglaban sa Diyos tungo sa walang hanggang kahatulan dahil sa katigasan ng puso, verses 15 to 16. Ito ay ikalawang bahagi ng kapangyarihan ng Ebanghelyo na nakahayag yung paglaban. So sa tuwing ang gospel ay pinipreach, again, hindi ko nababasa ang puso at walang makakabasa ng puso ng bawat isa. Pero ito ay totoo na maaring dito sa kalagitnaan natin ngayon, sa ating pangaral, merong lumalaban sa mensahe ng Ebanghelyo. Na imbis na siya ay sumuko sa Panginoon, magpakumbaba sa Panginoon, tinitigasan niya ang kanyang puso. At ito'y makikita natin dito sa ating pag-aaralan sa ikalawang puntos. So basahin natin yung verse 15, sabi rito, sila ang pumatay sa Panginoong Hesus
at sa mga propeta, at kami ay kanilang pinalayas. Sila'y hindi nagbigay lugod sa Diyos at sinalungat ang lahat ng mga tao. So ito yung mga kumakalaban sa ebanghelyo ng Panginoon. Narinig nila yung pangangaral ni na Pablo doon sa Thessalonica, pero ano naging epekto sa kanila? Hindi kaligtasan na naging epekto sa kanila. Ang naging epekto sa kanila, sila ay tumanggi. Tinanggihan nilang ebanghelyo, lumaban sila sa ebanghelyo dahil sa kanilang katigasan ng puso. So ano yung makikita natin dito? Una, sabi rito, etong mga Hudyo na ito na umaatake sa ebanghelyo ng Panginoon, sabi rito, pumatay sa Panginoong Hesus. Alam natin, sinabi sa Luke 24 verse 20, sabi rito, at kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya'y ipinako sa krus. Alam natin ang mga Hudyong ito, sila ang nagpapako sa ating Panginoon Jesucristo. At ano makikita natin dito? Na ang pagtanggi sa alok ng ebanghelyo, hindi lamang ito basta simpleng pagtanggi, kundi ito ay pagtanggi mismo sa Panginoong Jesucristo. So sa tuwing ang ebanghelyo ay pinangangaral at ito ay tinatanggihan, ang tinatanggihan nito ay hindi yung nangangaral, kundi ang tinatanggihan nito mismo ay ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang ebanghelyo. Anong sabi sa Hebrews 6 verse 6? At pagkatapos ay tumalikod, ito yung mga hindi na nagpatuloy, tumanggi na sa ebanghelyo, tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Bakit daw? Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So ito yung mga pumatay sa Panginoong Hesus. So sa tuwing ikaw ay tumatanggi sa alok ng ebanghelyo, o sa tuwing ang buhay mo ay hindi na ayon sa ebanghelyo, para mong ipinapakong muli, para mong pinapatay na muli ang Panginoong Hesus. So ang tinatanggihan mo mismo ang Panginoong Hesus sa tuwing tumatanggi ka sa paanyaya ng ebanghelyo. Ano pang sabi rito sa verse 14? Sa verse 15, sorry. Pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Pumatay sa mga propeta. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus yan sa Matthew 23 verse 29 to 34 na kung saan inakusahan ng Panginoong Hesus itong mga Hudyo bilang pumatay sa mga propeta. At ano ba ang mga propeta? Ang mga propeta ay ginamit ng Diyos upang dalhin ang mensahe. Mensahe na galing sa Diyos. Sila ay mga mensahero ng Panginoon. So kapag tinatanggihan ng ebanghelyo, ano ito? Ito ay pagtanggi at ito ay paglaban sa otoridad ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, pag tinatanggihan ng ebanghelyo, yung otoridad ng salita ng Diyos, yun ang iyong kinakalaban. At kagaya ng mga pumatay sa propeta na ayaw magpasakop dun sa mensahe na galing sa mga propeta, kaya pinapatay nila yung propeta, gayon din naman yung katumbas noon pag tinatanggihan ng ebanghelyo. Yung salita ng Diyos, yung otoridad na salita ng Diyos, nilalabanan ito sa pagtanggi sa ebanghelyo. Ano pa? Sabi rito, verse 15, at kami ay kanilang pinalayas. Nakita natin yan, Acts 17:10. Sabi rito, ng gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid, sina Pablo at Silas, patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, ay pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. So nakita natin, ito yung na-persecute na sila. Pinalaya sila Pablo. So ano makikita natin dito? Na ang pagtanggi sa ebanghelyo ay pag-uusig sa mga taong tinawag ng Diyos upang mangaral ng kanyang ebanghelyo. So kapag tayo, yung mga taong nangangaral ng ebanghelyo, yung tapat na nangangaral ng ebanghelyo, ito ay tinatanggihan natin ang kanilang mensahe dahil ito ay hindi naman talaga mensahe nila. Ito ay mensahe ng Diyos at sila ay instrumento lamang ng Diyos. So sinong kinakalaban natin? Ang kinakalaban natin ay walang iba kundi ang Diyos na siyang tumatawag dito sa mga taong ito na nangangaral ng ebanghelyo. So sa tuwing ikaw ay hindi nakikinig, hindi ka nagpe-pay attention, o ikaw ay hindi tumatanggi ka sa paanyaya na ipinangangaral ng nangangaral sa harap o sa pulpitong ito, hindi ang nangangaral lang inaatake mo. Ang inaatake mo ay walang iba kundi ang Diyos na siyang tumawag dun sa nangangaral. Kagaya ng mga ginawa nito mga ito, pinalaya sila si Pablo. Inatake nila yung nangangaral ng ebanghelyo. At ang inatake talaga nila, walang iba kundi ang Diyos mismo. Ano pa? Sabi rito
Verse 15, sila'y hindi nagbigay lugod sa Diyos at sinalungat ang lahat ng mga tao. Unang-una makita natin, hindi sila nagbigay ng lugod sa Diyos. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya o sa pagtanggi nila sa Ebanghelyo, sila'y mayroong pagkapuot sa Diyos na may pagre-rebelde sa kanyang mga kautusan. So hindi lamang ito basta pagtanggi. Kaya hindi sila nagbibigay ng lugod sa Diyos kasi sila ay napupuot sa Diyos at may pagre-rebelde sila sa kanyang mga kautusan. Anong sabi sa Romans 8 verse 7 to 8? Romans 8 verse 7 to 8. Sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. 8. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Again, kapag tinatanggihan natin ang Ebanghelyo, hindi lang ito basta simpleng pagtanggi, ito ay pagre-rebelde ng may kapuutan sa puso natin. At ano ang epekto nun? Hindi ka nagbibigay ng lugod sa Diyos. At umiiral pa rin yung iyong pagkalaman, yung pagiging nasa laman mo. At kung ikaw ay hiwalay kay Kristo, talagang ito yung natural bent ng iyong heart. Wala kang magagawa dito. Ito yung nature mo eh. Kaya kailangan mo yung biyaya ng Panginoon na baguhin ka ng Panginoon. Dahil hindi ka magbibigay ng lugod sa Panginoon kung ikaw ay hiwalay kay Kristo dahil tinatanggihan mo ang Ebanghelyo. Ano pa? Pinipigilan ng iba na sumampalataya upang maligtas. Sabi rito verse 15. At sinalungat ang lahat ng mga tao. So kapag tinatanggihan mo ang Ebanghelyo, ano ito? Ito ay pagtanggi sa Ebanghelyo na pagpapakita ng kawalan ng pag-ibig at malasakit sa iba. Bakit? Kasi ayaw mo silang maligtas. Ayaw mong i-share ang gospel o ayaw mong marinig yung gospel, tinatanggihan mo yung gospel. Nagagalit ka pag may nagsishare ng gospel. Siguro sa atin, may mga nakaranas niya, no? Magkakasama kayo, nakakuha ka ng opportunity na mag-share ka ng gospel. Ito kasi na-experience ko po ito no? Bigla ka nag-share ng gospel, nag-iba bigla yung usapan, tapos may isang kasama nyo, ay Brad, wag mong iano yan kasi hindi dapat natin pinag-uusapan yung mga ganyan Kasi magkokos lang tayo ng ng gulo dyan. Pwede ba sa susunod, wag mo nang iano sa amin yung tukol sa Bible kasi ayaw namin pag-usapan yan Diba? So, kumontra ka agad dun sa tumanggi ka agad sa Ebanghelyo. So, ito ay pagpapakita ng kawalan ng pag-ibig at malasakit sa iba na maligtas. Ayaw niyang maligtas yung mga ibang tao. At ito ay kawalan ng pag-ibig. So, ito yung mga bagay na makikita natin dito sa mga Hudyo na umaatake sa Ebanghelyo. Sa pagtanggi ng Ebanghelyo, hindi lamang ito simpleng pagtanggi sa Ebanghelyo. Ano pa makikita natin dito? Patuloy na pagtanggi sa Ebanghelyo na tungo sa walang hanggang kahatulan dahil sa katigasan ng puso. Verse 16, sabi rito, at pinagbawalan kaming magsalita sa mga hentil upang maligtas ang mga ito. Kaya't kanilang pinupunong lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang puot ng Diyos hanggang sa katapusan. So ito po yung matinding warning na nakita natin. Na mismo para baga sinasabi ni Apostol Pablo na sigurado na, parang hinatulan niya na etong mga tumutulig sa Ebanghelyo, etong mga tumatanggi sa Ebanghelyo na may paglaban sa Ebanghelyo dahil sa katigasan ng puso. So makikita natin yung judgment ng Panginoon, ito ay imminent, ito ay sigurado, ito ay nakaabang na, gaya ng lagi natin sinasabi na anytime pwedeng bumagsak ito sa iyo kung ikaw ay wala kay Kristo. Ang patuloy na pagtanggi sa panawagan ng Ebanghelyo ay nagresulta sa espiritual na pagkabulag at katigasan ng puso na walang kakayahang sumampalataya sa biyayang kaligtasan ng Diyos kay Jesucristo. Yan yung binasa kanina sa ating parallel verse sa Isaiah chapter 6 verse 9 to 10 na sinabi ng Panginoon dito sa verse 9, patuloy kayong makinig, ngunit wag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit wag ninyong alamin. Sabihin kahit anong pakinig, kahit anong pagtingin, walang nauunawaan, walang nalalaman. Ano sabi pa sa verse 10? Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin
ang kanilang mga pandinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. So nakita natin na kung patuloy nating tatanggihan ang paanyaya ng Ebanghelyo, magkakaroon tayo ng spiritual na pagkabulag at katigasan ng puso. At maaring ito'y humantong na sa sobrang tigas ng puso na wala na tayong kakayahang upang sumampalataya sa biyaya ng Diyos. Baka dumating na sa atin yung judgment ng Diyos. Hindi lang natin alam. Kaya hindi natin dapat walang bahala ang bagay na ito na paanyaya ng kaligtasan ng Ebanghelyo kay Kristo. At kung hanggang ngayon, ilang taong ka nang umaattend, ay hindi mo pa rin tinatanggap ng lubusan ang paanyaya ng Ebanghelyo. Paano kung sinaraduhan na ng Diyos ang iyong mga mata, ang iyong tenga, kahit anong attend mo rito, hindi mo naririnig ang katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat nakatakip na ang iyong mga tenga. Hindi ba dapat lalo kang magkaroon ng takot sa Diyos at tumingin ng habag sa Diyos na tulungan ka, Panginoon, tulungan mo ako, nabuksan mo ang aking mga mata. Buksan mo ang aking puso na maunawaan ko ang katotohanan ng inyong mga salita. Huwag niyo pong hayaan na ako ay mapunta sa walang hanggang kapahamakan dahil sa katigasan ng aking puso. Ano pa? Ang pagpapatuloy na pagtanggi sa panawagan ng Ebanghelyo ay nagresulta sa walang hanggang kahatulan. Sigurado yan, mga kapatid, minamahal. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Pero alam natin ang Diyos, siya ay mahabagin, siya ay puno ng pag-ibig, siya ay mabiyaya. At kung sino man ang tatawag sa Kanya, na may pagpusong nagpapakumbaba, na may kamay na nakaabang, na walang magagawa, ang tanging magagawa lamang ay tanggapin ang biyaya, ang habag ng Diyos, na sa kanyang sarili, siya ay walang magagawa. Kung hanggang ngayon, iisip mo sa sarili mo, kaya mo magpakabait, kaya mong gawin ni lahat, kaya mong bumawi sa Diyos, lahat ng mga ginawa mo. Mabata pa naman ako, hindi pa naman siguro ko mamamatay. May panahon pa ako dyan para bumawi ako sa Diyos. Hindi mo magagawang bumawi sa Diyos. Hindi mo magagawang bumawi sa Diyos sapagkat tanging ang paraan lamang upang makabayad ka sa bagay na ito ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At yun lamang ang tatanggapin ng Diyos upang ikaw ay kanyang tanggapin. Kaya ikaw ay sumampalataya kay Kristo, huwag kang yumakap sa iyong sariling gawa, sa iyong sariling kakayahan. Dahil hindi ka maililigtas ng lahat ng yan. At gaya ng nabasa natin dito, kung patuloy mong tatanggihan ng Ebanghelyo, ikaw ay nasa ilalim ng galit ng Diyos at patungo ka sa walang hanggang kahatulan. Pero ang Panginoon ay mabiyaya. Gaya ng sinabi niya dito sa mga Hudyo, "O Jerusalem, Jerusalem, kayo mga pumapatay ng mga propeta. Hanggang kailan ko kayo na parang mga sisiw?" Ganong katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa mga makasalanan na gusto niyang magligtas. Kaya sa umagang ito, nakikita mo ba yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na napakadakila? Sana ito'y ipanalangin mo sa Diyos na buksan niya sa kanyang biyaya ang inyong mga mata. At sa atin naman, ang mga sumampalataya, dapat itong lalo mag-motivate sa atin na i-share natin yung gospel sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sabi nga doon sa kahapon sabi ni Pastor Ish, wag daw yung anak mo yung pagdiskitehan mo. I-share mo yung gospel sa anak mo. Kung yung anak mo napapariwara o yung asawa mo napapariwara, wag mo siyang kalabanin. Kasi alam mo na siya ay nasa ilalim ng paghahari ng dyablo at ang kalaban natin walang iba kundi ang dyablo. At ang tanging paraan natin para labanan natin yung kapangyarihan ng dyablo ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, wala sa sarili natin. Kaya nga sabi ni Pastor Ishe, i-share natin yung gospel sa mga anak natin. Wag natin silang pagdiskitehan, wag natin silang masyadong pagalitan o kalabanin. Ipakita natin yung kagaya ng ginawa nila Pablo, yung pusong may malasakit, pusong may pagpapakumbaba, na umaasa lamang sa kapangyarihan ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Muli ang manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat,
Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa mensahe na amin narinig na nakita namin, Panginoon, ang dalawang bahagi ng kapangyarihan na ebanghelyo na ito ay may kapangyarihan upang magligtas at ito ay may kapangyarihan din upang maghatol sa walang hanggang kahatulan. At nakita namin na ito ay naghahati habang ito ay nagpapatuloy ay lagi may conflict sa aming mga buhay. Pero alam namin, Panginoon, sa inyong biyaya at sa inyong lakas, kami ay makapagpapatuloy sa kabila ng conflict na ito at ang ito ay matatapos, Panginoon, sapagkat ito ay napagtagumpayan na ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 plus years ago. At ito ay inyong inilapat sa amin sa inyong biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya na ang mga bagay na ito sa kabila ng aming mga pinagdadaanan na suffering dahil for the sake of the gospel, ito ay ginagamit ninyo upang kami patibayin. Kaya tulungan nyo kami sa bagay na ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga naririto na wala pang pagkakilala sa inyo. Ama, ako po ay lumalapit sa inyo at mamakawa sa inyo na kilusin nyo ang kanilang mga puso na nawa ang ebanghelyo, Panginoon, ang kapangyarihan nyo na magligtas. Naway wag nyo po silang lampasan. Naway wag nyo po silang lampasan sa kanilang buhay dito, Panginoon, ay makilala nila ang Panginoon Jesucristo at sila ay magtamo ng biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa inyo, Ama. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay muling tumayo para po sa pag-awit.